Afternoon na po mga kababayan mo sir. This is Jam the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is February 16, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may San Jose Street, Marcelino Green Village, San Jose, Parañaque po yan. Ano to? Parañaque, San Marcelino Green Village, Parañaque. At dadalhin po natin sa may Buenso Siso Homes, Marcarnere Street, sa may Don Bosco, Parañaque po. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliwan po narinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan na po ng pinag-uusapan dito ay pangong dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Na papangalanan na natin kasi mahalaga itong jurisprudence na ito. Itong kaso ng Baltazar versus Miguel et al. So dito, partner, yun nga ang nangyari. Mayroong mga co-owners, yung isang co-owner nagbenta na hindi sinasabi. At ang nangyari dito, partner, kumbaga medyo na-delay yung pagbili or pag-buyback ng property. Pero ibang usapan pa yun. Sa ngayon po, ang ating pag-uusapan lamang, halimbawa ikaw ay co-owner, yung co-owner binenta yung kanyang share sa iba, meron kang karapatan na bilhin yun para makonsolidate mo yung ownership mo at hindi makapatanggi yung isa. Pero ito ang limitasyon, dapat 30 days ng notice mo binayback yung property na yun. Kasi partner, after 30 days, ito medyo stricto, hindi mo na pwedeng exercise yung right of redemption o yung pag-buyback sa property. Okay. At yan ay, kumbaga, nagkaroon na ng ibang mga kaso na nakarating sa Korte Suprema, sinasabi, aside from those, yung pwede after notice, malaman at agad-agad kung ma-exercise mo yung karapatan ng pagpatabang at pag-consolidate ang buong property. Okay, pinapala po natin yung mga nabanggit ni partner. Ganito po po na amin pong pinag-uusapan kung paano kayo nag-stop property na ito. Meron po kasi iniluwal na pera. Yes, so, partner. Diyan applicable yan. Yes, co-owners. Pero tutuusin mo, applicable din yan sa rightful heir. Oo, mga magkakapatid na nag-ana. Oo, pero kasi ibang usapan yung kanina, hindi naman bentahan. Oo. Santaan. So yun, pupuntahan natin yan mamaya. Pero in general sa mga kapamilya, baka nalilito sa biyahe. Ito ating pinag-uusapan ay senaryo doon sa mga tao na meron pong kasosyo, may binilan na property, may kahati doon sa property, at binenta pala nung kasamahan mo yung share niya. So, correct. Ang sinasabi natin ni Noel, pwede mo bawiin within 30 days. Yes, partner. Question ko dyan sa process niyan. Within 30 days, pwede mong bawiin na hindi ka dumadaan sa korte? Oo. Okay. Bibigyan mo siya ng notice na gusto mong, kumbaga, bawiin. Oo. Kasi kung hindi naman siya na-inform, paano naman niya, kumbaga, paano niya didepensa? At syempre, partner, hindi lang ba sa notice, pati yung actual na offer ng pagbabayad. Kasi yun yung binibigay na karapatan sa'yo, i-buyback yung property. Paano ko ayaw na bawiin? Kasi pinayari. Okay, so kung tutuusin, hindi
nakaasalalay sa kanya kasi patas na itong pinag-uusapan natin. I-giit po yun within 30 Oo, days. at kung Alright. hindi mo na-i-giit within 30 days, at ito partner, nalaman mo through notice na in-inform ka, or actual knowledge, nalaman mo. Kasi wala pong nakatulong sa kulang. At kung yan, sabihin na natin, credit card scam, hindi naman kayo bahagi ng mga nag-scam, eh hindi po kayo dapat kukulong. Kasi ang nakukulong po, unang sa kailangan mapatunayan. Number one, preliminary investigation. Every time na may makukuha tayo ng informasyon or data dito or sa kanila, dapat i-update po natin lahat. Magpupuntarin po tayo. Bakit po? Well, at this stage, eh, nasa fact-finding pa lang, case build-up pa lang. Siguro pa hindi pa nakikilala kung sino yung mga kasi part ang mga mga ating law enforcement agencies, kailangan kompleto po yung kanilang information or anything about take account na ginamit o number na ginamit para ma-verify, ma-logo, ganyan. Baga kailangan ibigay mo kanila para matunto nila saan nanggaling, sino ang gumawa nito. Pero habang wala pa po yun, karapatan po talaga ng bangko na singilin kayo. Pero singilin kayo sa paraan sa legal. Hindi pwede itong mga ginagawa connection dito. Lang ko yung question. Ito muna, Ma'am ES, pwede po kayong mag-report as well, not just sa PNP Cybercrime Unit, meron po tayong attached agency. Oh, yes. Ito po yung CICC, Cybercrime Investigations Coordinating Council. Hindi po sila nagsasampa ng kaso. Sila tumutulong po sa investigation sa criminal cases. May mga type of CICC that we can research that mamaya. Director Aya, kung nanonood ka ngayon, she's a good friend siya po, director ng CICC. We can endorse this money para po matulungan ka sa investigation po dito. Pero kailangan niyo po maintindihan na may mga na-cover na po mga Oo, part. Dagdag na informasyon. Ano yung kailangan nila malaman? ang ginagawa ng bangko nila, lagi ko na sinasabi, meron nga tayong quantum verification. OTP yan, Oh, di ba? yes. Hindi naman push po mga transactions kung wala kayong initin na mga account na yan. We made it program in such a way na hindi kayo dapat makaproceed. Ganito na nga po, 29. Yan natin ang ating mga tao. So, ibig sabihin, based on what you said, partner, ang posible nangyari na i-release sa kanila yung one-time fee at yun yung ibinigay nila kung sino man yung nagtulong sa kanila. Ang investigation part, ito yun kasi sinasabi ng mga bangko. Eh, naisip ko rin na sumagot ko ang sinasabi nila is, wala na Yun din. Okay. paano nangyari na ito? And the allegation of corruption. Tama. So, all of this, ito mga activities, kailangan mo nasisigyan ating pong investigahan ng CICC. Ito lahat ng angulo na ito. Correct. Kasi pwedeng lahat po totoo. Oo. Diba? So, kaya malalaman po natin din ito, ma'am, upon investigation. So, ang masasabi ko po dito, eh, hindi ka magsisigil talaga sa pagiging ng update sa CICC para talagang mag-expedite so yung tutok nila dito sa situation. Pero partner, tutukan natin yung elemento na or yung posibilidad na ito ay inside. Tandaan natin, kung tayo ay bangko, kumpanya rin yan. Pag sinabi, inside that, ginawa ito ng isang empleyado. So, kung ako yung bangko, eh, mag-ibigin ito. Pero, tandaan natin, hindi naman ito. Ating batas, wala pang alam, pagkakaalam ko wala pang batas tungkol sa kanila. So, ang natatanging source of obligation ay yung kontrata. Kontrata sa pagitan yung mga rider, delivery rider, at yung ride up o ride hailing app na kumpanya nila. Kasi kung tutusin, halimbawa, gaya nun, meron sila nakalagay sa kontrata na dapat i-depositin ninyo dito sa account nito. Whether through electronic means or whatever. Pero, pinili nilang ibigay sa kanilang supervisor o violation ng pero hindi ko alam kung yan talaga.
kaso na yun, Mami Ed, huwag kayong matakot na makukulong. Wala akong nakukulong at walang dapat kong makulong sa usap. Ibang usapan ko kung mayroong panulong. Pero kung mayroong ang panulong, bago ko kayo mag-issue ng warrant, dapat meron na kayo notice, pero mayroong subpoena for preliminary investigation. Nagkaroon na ng preliminary investigation, nag-determine na ng investigating prosecutor po, mayroong reasonable certainty of conviction dito, sasampa na tapos. Doon pa lang po, kumbaga, marami pa kayong pagkakataon na salagin kung meron mang kaso sasampa sa inyo. So, huwag po kayong mag-alala sa punto nito. Opo. Ay, partner, dako na tayo sa live stream natin. Oo, Marami na nagpaparamdam po dito. Nanonood po sa lahat ng mga pamilya po natin nanonood. Sino po bang mga Kita noon na yan. Unang-una, parang Ay, ito pa. yes, partner. Kuya Oscar, Tagamina. Okay po paano na, ano ba dapat gawin? Ang dapat gawin, pag ganyan na isang kapatid ay nagsasabi magsiya ng lupa. Okay. Papaano po mga kayo? Okay, so unang-una, ano yung uri ng pagkasanda? Kasi kung tandaan natin, kung nagsanda man siya, nag-benta siya, tandaan natin kung kayo ay tungkol sa so dapat kayo maapektuhan. At kung i-claim ninyo na, ayan, ano ninyo, meron ba kayong pinuntahan? Special power ba kayo? Authorized ba ang ganda? Authorized ba kayo? Kung wala po, hindi po kayo bound. Hindi kayo nagkakaroon ng instruction, hindi nyo share, na wala kayong pinipirmahan kahit sa ano. Whether to donate, to, kumbaga, sanda, or to sell. Pardon, Ana, ng Benguet ay nasa ating linya. Miss Ana, welcome to the attorney. Tawag lang po ulit, tatawagan po namin kayo. Okay, partner. Meron po tayo iba pa. Ay, ito, sabi ko sa akin po, dapat ba hanggang yan lang yata pwede sa mga kulat sa video? Actually, sinasabi po ng mga, di pa pala. Drop off po. Ben Suceso. Authorized po sila sa tawagin kayo during those hours. Kailangan balikan ninyo kung ano yung pinirmahan ninyo dun sa loan Naku, yung agreement. pagkakababa pa naman Correct. ito, guys. Totoo. Hindi po pwedeng pansin natin bago tapos ang abogado bago umaas. Hindi ko naman ang kahit ang kontrata. Pwede pala yun. Pwede. Halina Ayan na. sa mga bangko. Ana, welcome back to Hello Attorney. Hello po, attorney. Hi. Grabe na po, buhay po sa katanungan. May noong 2025 June, naglakad po kami ng ECS para sa taxam. Okay. Extrajudicial settlement of estate. Opo. Yes, yun po ano. Hindi namin tinuloy kasi may isang years na hindi nakapirma kasi issue sa abroad niya. Okay. At gusto namin ituloy ngayon kasi umuwi siya at napirmahan na niya yung mga dokumento. Pwede po ba namin ituloy kasi pwede namin pang ituloy kahit 2025 gano'n po na sa ECS o sa bangko. Ako, kasi hindi I-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala. So this is Ngam, the Filipino channel na inyong pong lingkod. Paano po? kailangan